Dito po, nabuking ko na ito palang si Marcos. Ano pala to? Nakipagkasundo na pala to sa mga diskaya. Which is, napaka-unusual, napaka-immoral, napaka-bastos, basta, napaka mo talaga. Napaka-peluka mo talaga. Biruin mo, makipagkasundo ka ba naman sa mga diskaya? Hindi ka na nakonsensya sa ginawa mo na yan, Mark Cobbs. Ito po yung kanyang payag. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo? Kaya ko lang naimungkahi na kung sino man po ang gustong nagsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. O, yun nga. Akalain mo naman, ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice, Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boyeng Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo. Kahit sa Congress pa, oh. So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan. Sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino. Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka Sige may ka salita, niya. magturo. Kasi ka ako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka ka ako merong At saka sa magkusa. programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba Oo, sinabi baka niyo na? merong magkusa. Kailangan nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Ito na po yung magkapalitan na po eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na sigurong pag-usapan sa bandang huli yun. Ayun. At dyan po sumablay etong si Mark Cobbs. Sablay talaga si Mark Cobbs dyan. Hindi ka dapat nakikipag-areglo, nakikipag-deal, nakikipagkasihan sa mga tao na posible din na may ginawang krimen. Diba? Bakit ka makikipag-areglo sa mga diskaya gayong alam mo rin naman siguro na sobra-sobra ang naging yaman nila? Katunayan nga niyan, 8 sa kanilang mga sasakyan walang proper documents. Kasama ba sa usapan ninyo na 2022 onwards lang ang kanilang ituturo? At yung simula 2016 hanggang 2022, hindi nila sasabihin kung sino ang kanilang mga naging kasabwat sa mga maanomalya, sobra-sobra at napakaraming proyekto na nakuha nila sa DPWH noong si Digong ang presidente. Hindi ka man lang ba nakaisip niyan, Mark Cobbs?
Diba? Dapat naisip mo man lang yan. Senador ka. Bakit mo ililigtas ang kasama sa krimen? Okay lang siguro kung sila Diskaya na kinabang ng mga 100,000. O baka kahit nga kalahating milyon o kahit nga 1,000,000 pa. Kahit 1,000,000 na lang, kunwari, nakinabang ang pamilya Diskaya ng halagang 1,000,000 sa mga maanomalya na proyekto sa DPWH. Mga ghost project, mga flood control program. 1,000,000 lang. 1M lang. Baka kahit ako, sabihin ko sa aking topic na ito na ay, dapat talaga maprotekta ng mga Diskaya because they are the not most guilty. Kaya lang, yung panahon ni Digong, nasa 11 billion ang itinaas ng kanilang mga ari-arian. Ang mga na-acquire nilang pera, nasa 11 billion. Pero magtataka ka, wala sila doon sa billionaires of the Philippines. Bakit kaya wala sila sa Billionaires of the Philippines? O baka ayaw nilang masama dyan dahil baka masilip sila. At isa pa, pag sila nasilip dyan sa Billionaires of the Philippines, mako-question saan galing ang kanilang pera. Itong tutusin, parang mas mayaman pa pala sila sa mga mga C-siblings. Parang mas mayaman pa pala sila sa sa mga ilang bilyonaryo ng ating bansang Pilipinas. Tapos ililigtas mo sila, ipapasok mo sa Witness Protection Program. Kami na naman, taong bayan ang gagastos dyan. Pagkatapos nilang makipagsabwatan sa mga magnanakaw at sa mga kurakot, pagkatapos nilang sama-samang lustayin, pagnakawan, kurakutin ang pera ng kabanambayan, kami na naman ang magbabraso, kami na naman ang magbubuhat, kami na naman ang magbabayad ng mga magbabantay dyan sa mga magnanakaw na yan. Sus Mariosep naman. Marcoleta, yun nga 2,000 kada sa Meralco. Si Cayetano, ghosting na tayo. Yan yung multo natin, yung kay Cayetano. 10,000. 10 pamilya kada 1,000. 10K kada pamilya, hanggang ngayon wala. Diba? Kailan mo pa isasakatuparan yan, yung 10K kada pamilya? Cayetano. Tapos, eto pa, kay Marcobs naman. 2K kada pamilya. Wala din. Ay, nako talaga, grabe talaga ang alam nyo, maling-mali na pinanalo to na tong si Marcobs. Maling-mali na pinanalo tong senador Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, Apply pa lang. kaya niya lang gagawin yon, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. Opo. At 10 mga tao na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweed, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan.
Paano mo nalaman na katotohanan kagad yan? Sabi ni, Lutong Macau ang nagaganap na Blue Ribbon Committee hearing doon sa Senado under the leadership of Mark Hobbs. Lutong Macau. At talagang kumbaga, yun yung script ni Mark Hobbs. Kasi po, katulad niyan, hinatulan na kagad ni Mark Hobbs na katotohanan ang sinasabi ng mga diskaya. Katotohanan na daw yun. Naniniwala ba kayo na katotohanan yun? At Mark Hobbs, naniniwala ka na katotohanan kagad yun? Well, meron bang ebidensya? May pinakita bang ebidensya sa'yo si Diskaya? Si Curly? Si Sarah? May pinakita ba sa'yo? Wala naman Diba? Kaya paano nangyari na katotohanan kagad yun? Kahit isang piraso ng papel na patunay na nakatanggap ng porsyento si House Speaker Martin Romualdez at si Saldico, wala man lang pinakita. Kaya paano nangyari na katotohanan yan? Nahusgahan mo na kaagad Anak ng teteng. Kaya karapat dapat pala talaga na palitan ka ni Ping Lacson. Kasi si Senator Ping Lacson ay unbiased talaga yan. At talagang pantay-pantay kayo dyan. Diba? Katarantaduan naman yun. Nahusgahan na kaagad ni Mark Hobbs. Hindi man lang nagbigay man lang ng kahit isang ebidensya. Si Curly Diskaya. Buti pa si Bryce Hernandez. Kaya gigil na gigil kay Bryce Hernandez to si Mark Hobbs. Kasi si Bryce Hernandez may dalang ebidensya laban kay Joel Villanueva at kay Jinggoy. Si Curly Diskaya wala, puro bunganga lang. Saka siguro, yun din ang kanilang deal na sige, ituro mo lahat ng sangkot sa korupsyon. Basta under PBBM administration lang Kapag under kay Digong, huwag mong sasabihin Kapag 2016 to 2022, huwag mong isasama sa sa iyong tawag doon, dokumento. Huwag mong isasama sa sa statement mo Ako bahala. Ipapa-under kita ng Witness Protection Program. Kaibigan ko si Boying. Tropa ko 'yon. Kaya lang, tinabla siya ni Boying Diba? Alam niyang hindi pwede yun. Alam niyang katarantaduan yun. Bawal yun. Hindi mo pa man lang natitimbang kung least guilty o most guilty etong si Curly Diskaya at si Sarah Diskaya. Ikaw na kaagad ang nagdesisyon na ipasok ito sa Witness Protection Program. Napaka desisyon ka naman kaagad. Dinesisyonan mo na kaagad Sa panig niya, yun ang totoo Pero nung unang usapan niyo po ni Sec Boying, walang mga ganong kondisyon, Sen? Alam naman niya na wala Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito namang aming bagong Pangulo ng Senado ngayon. Yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice. Nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi na nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas?
Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Oho, isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa yung ire-rescue kita. Halimbawa, merong kidnap or ransom. Opo. Oh, halimbawa, itong cameraman natin. O, ire-rescue kita pero magbayad ka muna. Ha? Hindi pa, parang mali eh. Oho. Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya hihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Oho. Ayun, di ba? Kita nyo? Magsasabi daw ng totoo itong mga diskaya. Kaya ang gusto ni Marcos, Ate Bergie, ay ipasok sa Witness Protection Program. Diyos ko, day, common sense naman. Ipapasok mo sa Witness Protection Program yung isang tao na nagkamal ng limpak-limpak na salapi na pera ng taong bayan. Tapos, pag pinasok siya sa Witness Protection Program, tayo na naman ang gagastos. Tapos hindi sila mapaparusahan sa ginawa nilang pakikipagkuntsaba sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Samantalang enjoy nila ang kayamanan ng Pilipinas, enjoy nila ang pera ng taong bayan sa pagbili ng kanilang mga luxury cars, mga luxury SUV. Tapos hindi sila mapaparusahan. May pag-amin na kay Curly Discaya na sila ay nagbibigay ng pera sa mga kurakot, sa mga naghihingi ng porsyento sa DPWH. Pero doon sa mga kongresista, wala sila kahit isang ebidensya. Hearsay lang. Kwento lang. Diba, buti sana kung habang nagsasalita itong si Curly Discaya, meron siyang pinapakita ng screenshot ng chat. O kaya litrato na magkasama sila at may inaabot na pera. Wala eh. Tapos, huhusgahan mo, Marcos, na etong si Discaya nagsasabi ng totoo. Amoy malupit. Kapalit ng pagtestigo nila, wala silang matatanggap na kaso. Tingin mo ba yan ang gusto ng taong bayan? Alam niyo, sa totoo lang, kaya sinasabi kong malayo na mangyari na ang Pilipinas ay matulad sa Indonesia, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka. Malabo pong mangyari. Bakit? Unang-una, Pangulong Bongbong Marcos natin ang nag-expose ng mga katiwalian. Pangalawa, ang mga nagpayaman, nagpasasa sa kaban ng bayan ay ang mga kontraktor. At pangatlo, mga DPWH official, kasabwat din ng mga kontraktor. So paano mag-aaklas ang taong bayan sa gobyerno? Ang nag-expose nga ay ang mismong ating presidente. Kung mag-aklas ang mga Pilipino dito sa mga kontraktor, sa mga DPWH official, dahil sa kanilang lavish lifestyle, diyan ako maniniwala pag diyan sila nag-aklas. Pero yung mag-aaklas sila sa gobyerno, magpapasalamat pa nga sila sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil bukod tangi ang ating Pangulong Bongbong Marcos lamang ang nagsiwalat na presidente ng korupsyon sa kanyang administrasyon. Si Digong, ano sabi ni Digong? Merong korupsyon sa DPWH. Pero hindi pinarusahan ng mga nangungurakot. Ang tanong, bakit? Kasabwat ka ba, Digong? Dahil sabi ni Eric Celis, kapag daw walang nakasuhan, walang naipakulong, ibig sabihin, kasabwat si PBBM. Sa mga maanumalyang
flood control program. Kaya lang, alam natin na hindi totoo yan. Alam natin na may mapapakulong. Alam natin na may mapaparusahan. Katibayan yan, meron ng Independent Commission for Infrastructure. At sila ang mga magpapakulong, magkakaso, magpapakulong, magpaparusa sa mga magnanakaw sa mga infrastructure projects ng ating gobyerno. Kaya imposible na yung sinasabi ni Eric Celis na si PBBM ay kasabwat. Pero naniniwala ako si Digong kasabwat ng mga buhaya noon sa DPWH. Bakit? Pinangalanan niya yung mga DPWH na kurakot. Pero ano ginawa niya? Inilipat ng distrito. Inilipat ng probinsya. Hindi po niya pinakulong. Eh di kasabwat. Diba? Yun lang yun. Galing mismo yan kay ka Eric Celis. Oh. Ate Bergie Badjola, ayan o, sarap sa bunutan ni Marcobs. Ayan. Kuya Makwan, hello po. J8, ang pinakapangit na senador. Oy, binasa ko lang yan ha. Sabi ni J8, ang pinakapangit na senador daw. Oh, please protect our president, the Senate President, and the Speaker of the House. Oh, diba? Ampaw na senador. Oh, ayan. Diba? Kita nyo? Nabudol kayo kay Marcobs. Oh, yun nga po. Oh, galing illegal ang peya ng mga diskaya, sabi ni Gina Calonia. Kaya siguro, hindi sila nagpapasama sa listahan ng mga bilyonaryo dito sa Pilipinas. Ninita Regino, baka nasuhulan din si Marcobs. Kaya ganoon na lang ang pagtatanggol niya sa mga diskaya. Biruin nyo, yung mga diskaya, nakakabili ng halagang milyon-milyon na mga sasakyan. Tapos, pang-protekta sa kanilang buhay, wala sila. Katarantaduhan yan. Katarantaduhan niya. 1 milyones, barya lang yan sa mga diskaya. May pera yan ng mga diskaya, pwede bilhin eh. Diba? Marcobs, naisampay ka na. Diba? Yan ang talagang mga magiging comment ng ating mga manonood. Kasi, talagang mabubwisit ka kay Marcobs. Yung iba nga hirap na hirap makapasok ng witness protection program eh. Mga mahihirap talaga, hirap na hirap po makapasok sa witness protection program. At takot-takot na yan, na pag-test, pag-iimbestiga, bago makapasok sa witness protection program, mahihirap yon. Walang pambayad sa gwardiya, sa bodyguard. Pero itong mga diskaya, na napakaraming pera pambayad ng kanilang mga, ano tawag dito, ng mga bodyguard. Kahit 1,000 bodyguard, kaya niyan magbayad. Tapos ipapasok mo pa sa witness protection program, Marcobs. Marcobs ka talaga. Dapat sa'yo inuupuan eh. Abay, malupit. Ate Bergie, hindi siya masarap sa bunutan. Masarap upuan. Ang sarap upuan ni Marcobs. Yung maputing maputi. Ay, naku talaga. Ewan ko sa'yo, Marcobs.